What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. Nakakarangkit din na naman yun. More about Mirage G4 pero ngayon, tignan natin yung Xpander GLX 2024. Tara guys, samahin niyo ako. So guys, marami kasi nagtatanong kung ano yung difference ng 2024 at 2023 model ng Xpander GLX or GLS. So, konting trivia guys, wala naman silang pinagkaiba. Pinagkaiba lang talaga nila is yung year model. Pero same features sa lahat ng model ng Xpander. So guys, ngayon tignan natin yung Xpander. Nga pala guys, itong video na to, makikita ninyo yung mga pinagkaiba rin, differences ng Xpander GLX at Xpander GLS all throughout the video. Pero tara, green laminated windshield na tayo. So yung green laminated windshield natin, ito is na-prevent niya na pumasok yung mga noise mula sa labas pupunta sa loob ng ating unit. Siyempre kung makikita niyo yung front ng ating Xpander, naka daytime running lights na tayo. Ayan. So itong daytime running lights natin is safety feature siya. Once nag-start yung engine, is mag-open automatically. Siyempre, T-shape na ang ating headlights dito. Hindi mawawala rin yung dynamic shield design ni Mitsubishi. Yan yung pinaka-iconic ni Mitsubishi. Diyan siya nakilala. Tapos, ito yung trivia natin guys about sa differences ng Xpander GLX at Xpander GLS. So ito sa pinaka-babang part. So, ang Xpander GLX kasi guys is color black. Usually ito. Pero ang Xpander GLS naman is color silver. So, yun naman guys ngayon. Punta naman tayo sa driver's side. Bago tayo pumunta pala guys sa driver's side, papakita ko sa inyo yung engine ng Xpander. Ito yung engine ng ating Xpander. So, dito sa engine ng ating Xpander, meron na siyang ABS, saka EBD. Siyempre, yung pinaka-engine natin is 1.5 liter double overhead cam, 16-volt engine natin, at yung ating battery dito. So, kung mapapansin nyo guys, yung battery ng ating Xpander is maliit lang. Bakit maliit? Kasi itong purpose ng battery na to start the engine lang. So, paano naman yung mga other electronics sa loob ng car? Yung other electronics siya guys is kagaya ng aircon, may sarili siyang alternator. So hindi na natin magiging problem yung mga usual na problem natin na kung dito todo yung aircon baka mag-overheat yung engine. So hindi na magiging problem yun kasi may sarili na siyang alternator. So tapos na tayo sa engine natin, samahan niyo naman ako, punta na tayo sa driver side. Kaya pala bago tayo pumunta sa driver side, tignan muna natin yung wheels ng Xpander. So yung wheels ng ating Xpander is 17-inch siya. So ito yung mags niya, nakatutong ng kanyang mags. Okay? So sa old model, sa old model ng Xpander is hindi ganito yung design ng mags niya. So mapapansin nyo rin kasi guys, yung sa old model is 15-inch lang siya. Pero ito 17-inch. So ibig sabihin, tumaas din yung ground clearance ng Xpander 2024. So, ito yung ground clearance niya guys, 225mm na yung ground clearance niya. So, mataas guys yung sa Xpander. Tara guys, pasok na tayo sa driver side. So, ngayon, ito tayo sa driver side. Ayan. So, driver side natin guys is mapapansin ninyo, unang mapapansin ninyo is yung ating mga door trims. So, mukha lang siyang leather guys, pero sa Xpander GLX, GLX is naka-plastic lang siya. Pero mukha siyang leather. Good quality ng plastic naman siya. For Xpander GLS naman is naka-leather. And then sa ating steering wheel, so makikita ninyo dito, yung steering wheel natin is 3-spoke urethane wrap siya. While sa Xpander GLS naman is naka-leather wrap siya. Okay. Isa rin pinagkaiba pa ng ating Xpander is for Xpander GLX is meron siyang wala siyang push start button. Okay, ang push start button guys is for Xpander GLS lang. So
Balik tayo sa steering wheel guys, na-adjust din natin steering wheel. So, on up, down. Pwede nyo na siyang hilahin. Kung saan kayo, kung saan kayo komportable. Ayan. So, then, sa ating upuan naman, is naka-black fabric din siya. Yan. High grade naman yung kanyang fabric. Tsaka very comfortable naman. For the seats adjustment, ito is naka 4-way adjustment siya, yung ating Expander GLX. So, pwede siyang forward, tapos back, tapos na-adjust dito. Yeah. For Expander GLS is 6-way yun. So, naaangat mismo tong upuan natin. So, if medyo maliit ka, tapos gusto mo naman yung mag-Expander GLS, wala namang problem. And then, dahil ito nga is GLX manual, so ito yung transmission niya, pinagkaiba. Yan. And then, for our steering wheel naman, makikita nyo rin dito guys, yung cruise control ng Expander. So, ayan, may cruise control din siya. Lahat ng units ng Expander natin is may cruise control. Ito naman yung ating hands-free switch. Pwede kayo mag-answer call, drop call, voice command, adjust mga volumes na connected sa ating ayan, SDA. So, yung SDA natin is pwede kayong meron diyang Apple CarPlay, Android, pwede rin. Bluetooth, meron din siya. Pwede rin nyo siyang screen mirroring sa ating cellphone. Pero, pag gagawin natin yun guys, ina-advise namin na gamitin nyo data cable para i-connect sa ating SDA. Para mas mabilis yung connection niya. So, ito yung aircon natin na adjust. So, ganito yung design ng aircon for Expander GLX. Pero yung for Expander GLS naman, more sophisticated yung look niya. And same din sa dashboard natin. So, iba rin yung design ng dashboard natin for Expander GLS. Oh, yeah. So, guys. And then, dito, mayroong extra storage for ang Expander GLX. So, ayan siya. So, pwede kayo maglagay dito ng mga water bottles, ganyan. For Expander GLS naman, meron siyang armrest. Leather yung kanyang armrest. Very comfortable yun guys pag nakita ninyo. So, same din, meron din siyang storage space dito. So, yun lang naman guys for the... Ayun, munti ko na makalimutan. Ito nga pala, for our Expander GLX, yung ating Expander GLX manual kasi guys, is yung handbrake niya is ganito pa. Usual na handbrake for nasasakyan. Pero ang mga Expander GLX Matic, so tsaka GLS manual, is meron siyang electronic parking brake siya. Para sa mga girls or women's na magdadrive, hindi na kayo mahihirapan gamitin to. So pwede nilang i-push nyo lang yun para ma-set yung ating handbrake. So yun naman guys, ngayon punta tayo sa second row. Tara. Tayo sa second row guys. Ayan, nandito na tayo sa second row na Expander. Mapapansin niyo pagpasok ko guys, is hindi ako mahihirapan sa pagpasok kasi malaki yung entry point niya. So ang height ko is nasa around 5'8", 5'9", siguro 5'9" na lang yan para makakuha ko na. Pero din nyo guys. Sarado natin. Makikita nyo una yung legroom ng ating Expander. Yan sa second row. So may space pa siya. Ayan. And then na-adjust din to. Ayan. If ideal naman kasi pag sumasakay tayo ng sasakyan, yung mga matatangkad sa second row. Tapos yung mga hindi ganun katangkaran sa third. So let's assume na lang ganyan. So yun talaga yung preferable. Tapos makikita nyo rin dito yung headroom, headspace ng Expander. Medyo may headspace pa. And then sa ating aircon, check nyo yung aircon natin. So manual din siya. So itong aircon natin, may sarili siyang freon. Don't worry. Aabot yung lamig hanggang sa third row natin. Pinaka nagustuhan ko sa lahat ng unit din ng Mitsubishi. Siguro meron na rin, pero ako natutuwa talaga ako rito. Lalo na kung dalawa lang tayo sa second row. Yung armrest natin. So itong armrest natin, hatakin nyo lang yung rope dyan, and then very comfortable na yung magiging ride ninyo. So meron din dito mga
cup holders. Okay. So, yun lang naman sa ating, ayun, pakita natin. Okay. So, balik natin yan. Ngayon, punta naman tayo sa rear. Pakita ko sa inyo. So guys, tignan natin yung rear. So, bago yun, yung ating expander is yung gas capacity niya is 45 liters. Tapos yung per liter niya is 21 km per liter. So matipid talaga sa gas kapag Mitsubishi ang gamit natin. Tignan natin. Ngayon, nandito na tayo sa rear ng expander. Makikita ninyo yung fin type antenna natin sa taas. Tapos meron din tayong rear spoiler dito. Okay, may defogger na rin tayo dito. And then, syempre, yung ating T-shape lights. T-shape na rin siya, guys. Okay. For expander, meron na rin siyang reverse camera. At syempre, yung emblem ng expander. Okay. So, for the rear, guys, yan lang. So, tingnan natin yung third row naman. Para. So makikita niyo naman, guys, sabi ko nga 5'9 ako, okay? Tapos may space pa rin naman for the legroom. So hindi pa siya todong nakasagad doon. Pero sinabi ko nga rin kanina, guys, so preferably mas okay na maliliit na tao or smaller, hindi naman ganun katangkara na tao. Okay, yung dito sa third row natin. Para comfortable din sila. So, dagdag sa comfortability na expander for the third row is yung headrest natin. May headrest siya rito. So, at syempre, makikita ninyo is etong third row natin tsaka second row natin, fully flat siya. So, ayan siya. So, kita nyo naman, fully flat siya. Kasya rito, guys, kapag lahat binabaan nyo, kasya rito yung apat o bayan pa. So, walang problema sa storage natin. And speaking of storage, meron tayong additional storage dito. Pwede kayong maglagay dito ng mga shoes. So, mga groceries ninyo, kung di naman ganun kalalaki. So, pwede rin tayo. And syempre, for the third row, maglagay lang tayo ng car charger. Dahil meron tayong dito additional, pwede tayo dito magkaroon ng charging port. Basta maglagay lang tayo ng car charger. And for the basic tools, makikita nyo rin dito. So, yun yung mga basic tools natin na makukuha ninyo. Guys, lahat yan meron ganyan mga unit natin dito sa Mitsubishi. Meron tayong mga freebies na basic tools. So, yun lang naman for the third row. Ngayon, tingnan naman natin, guys, yung nasa front passenger. Sa last part. So, guys, front passenger natin. Hindi naman sila nagkakala yung ni driver side. Siyempre, pinagkaiba lang nila yung steering wheel. Pero sa case, okay pa rin, na-adjust pa rin to. Okay? So, another difference, kay Expander GLX, wala siya dito extra storage. So, for Expander GLS, meron siya. Dito sa baba yun. So, and then, ito yung ating glove box. So, may mga organizer din tayo dito. And syempre, may car holder din tayo dito. So, makikita niyo yung card holder natin dyan. For the safety naman ng Expander, hindi mawawala sa lahat ng sasakyan yung airbags. So, meron tayong SRS airbags dito. At meron din tayong SRS airbags naman dito. Sa side na to. So, yun guys. Ngayon, ito yung pinaka-inihintay yung part. Explain ko na sa inyo kung ano yung mga promo na pwede nyo makuha or pwede nyo ma-avail kay Expander. So guys, mag-usapan natin kung ano yung promo na meron sa Expander ngayon. For all variants ng Expander, like Expander Cross, Expander GLS, GLX, automatic or manual, guys, good news, naka-low down payment ang ating mga Expander ngayon. And for additional promo naman na pwede nyo makuha for Expander Cross and Expander GLX automatic is meron siyang free 1 month ngayon, guys. So, yung free 1 month natin, pay after 70 days. And for additional information, kagaya ng kung gusto nyo malaman kung magkano ang kanilang mga monthly amortization, message nyo lang ako sa aking personal page sa FB. Ayan. And sa aking FB page, makikita nyo rin. And then guys, marami rin kasi nagtatanong, baka kasi marami nagtatanong hanggang kailan yung promo na yan. Actually, kami mga agent, di namin sila nasasagot directly. Kasi possible, next month mawala na yung promo, possible na nandun pa rin, possible na mas gumanda yung promo, possible na ganun pa rin. Okay? So, if meron kang approval, huwag ka nang mag-hesitate na gamitin yung approval mo. At least meron kang makukuha low down payment
free 1 month na amortization sa expander natin. And actually guys, yun lang naman tong video na to. Sana nakatulong ako. If gusto niyo po makakita ng ganitong kinds of video, just hit the subscribe button down below, hit the notification bell like yung video na to guys. And yun guys, once again, I'm Carl Marquisias. Always remember, don't drink and drive, just ride and drive.